Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Negative COVID-19 test, kailangan ng mga galing NCR para makapasok ng Pampanga. Barangay checkpoints, muling itatalaga. Makabebe isinailalim sa state of calamity. DPWH humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa mga butas sa kalsada. Nangako ng aksyon. At COVID-19 Delta variant cases sa Bataan, umakyat na sa 18. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga naunguna at tinutukang balita ng Cltv News. Dahil sa banta ng COVID-19 Delta variant at muling pagdami ng COVID cases sa lalawigan, magpapatupad na ng mas mahigpit na COVID-19 protocols ayon kay Pampanga Governor Dennis Pineda. Kabilang na riyan ang pagpapakita ng negative PCR at antigen test result para sa lahat ng mga manggagaling ng Metro Manila para makapasok ng probinsya. At para sa karagdagang detalye, kasama natin ngayon si Justin Dizon. Justin, kumusta ang pangkalatang sitwasyon ngayon ng Pampanga ayon sa inyong pag-uusap ni Governor Dennis Pineda? Nicolette, kanina nga kumarap sa mga publiko si Governor Dennis Pineda para i-alarma na yung ating mga kabalid dito sa Pampanga kaugnay nga nitong dumadaming kasong muli ng COVID-19. Hindi lamang yung Delta variant yung ating pinakatutunguhan dito, kundi maging yung mga iba pang variant na sinasabi nga ng ating gobernador ay nagiging alarming na raw. Siguro magandang tignan natin yung comparison ng mga nakaraang taon at nung mga nakaraang taon at itong mga nakaraang buwan kaugnay yung tinatawag nating first and second wave at kung paano dapat tayo mabahala. Ika nga hindi ho tayo nanakot pero mismo ang gobernador na rin ang nagsabi na kailangan nating malaman itong mga datos na ito upang makita natin ang yung dahilan kung bakit kailangan ng kagyat na aksyon. Ito ho nung July 16 to July 29 itong mga nakalipas na araw 2021. Umakyat ho yung ating mga positive cases dun sa 1,306 at 73 ho dito yung mga nasawi. So sa loob lamang po ng 13 araw, 1,306 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa lalawigan ng Pampanga. Kung titignan nga ho natin yung datos noon, noong March 2020, ito ho yung unang bugso, ika nga nitong COVID-19 pandemic, hanggang June 2020, yung tinatawag na first wave, 130 cases lamang ang naitala dito sa ating lalawigan kung saan 7 sa mga pasyente ang nasawi. At nung pangalawang wave, no tinatawag nating second wave naman, ito yung March 2021 hanggang June 2021, 14,238 cases na ang naitala at 490 ang bilang ng mga nasawi. So at the same period, ganun ho kalaki. From 130 cases, naging 14,230 cases at the same month po, yung time period na sinasabi natin. At yung mga nasawi naman, 490 nga, malaki pa din yung diferensya doon sa 7 kumpara noong nakaraang taon. At yung mga nagiging positive po kada araw, noong panahong naalarma din itong ating provincial government, kung matatandaan ninyo, nagpatupad nung tinatawag nating household lockdown, nakapagtatala ho tayo ng 118 cases kada araw. Yun ho yung average na sinasabi ni Governor Pineda. Pero ho ngayon, ano nga ba yung sitwasyon natin? According sa ating datos, 100 cases kada araw ang natatala dito sa lalawigan ng Pampanga. So malapit ho, 8 lamang yung diferensya kumpara noong March 2021 hanggang June 2021 na kung saan nagdeklara nga ng household lockdown. Kaya naman ganyan na lamang na bahala ang gobernador. At sa kasalukuyan ho, yung datos natin, meron tayong 27,058 total cases ng COVID-19 kung saan 23,989 po dito yung mga gumaling na. Pero yung mga aktibong kaso natin, 1,934 habang 1,135 naman ang bilang ng mga nasasawi. Kung kung i-analyze pa natin yung datos, kung titignan natin ng mas malalim, according kay Governor Pineda, itong mga apektado na to, yung mga nasa age bracket na 21 to 30 years old at saka yung mga 31 to 40
years old. Ibig sabihin, ito daw yung mga nagtatrabaho na hindi naman pwedeng pigilan lumabas. Gawa nga ng may kailangan silang gawin para mabuhay, para makapagdala ng makakain sa kanilang mga kaanak. Justin, kaugnay naman itong COVID-19 surge, ano na ba ang mga restrictions na ipatutupad o kasalukuyan ang ipinatutupad dahil dito? Ayan, Nicolette, ito nga yung mga pinatupad na protocol ng ating provincial government. Paglilinaw lamang ho, hindi pa kami nakakakuha nitong dokumento, nitong executive order, pero ito hong mga sasabihin natin, ito yung mga binasa mismo ng ating Governor Dennis Pineda when he made a speech sa publiko mula dun sa kanilang tanggapan. At ito ho yung sinasabi niyang EO17 na paghahanda o magiging response dun sa magiging ECQ o lockdown dyan sa Metro Manila. At dahil according nga sa governor, dahil magla-lockdown sa Metro Manila, aasahan na magpupuntahan itong mga kababayan natin doon sa mga kalapit bayan o magsisiuwian yung mga Kapampangan na nasa Metro Manila. At yun ho yung kinakatakot niya. Nakiusap po ang gobernador na huwag masamain ito, huwag tignan bilang isang diskriminasyon, bagkus iba yung pag-iingat lamang daw para mapangalagaan yung kaligtasan ng ating mga kabalen. So ito ho yung mga linalaman, yung mga edad 18 to 60 years old, sila lamang po yung pwedeng lumabas. Ibig sabihin, below 18, above 16, o yung mga senior citizen, hindi po pwedeng lumabas yan. At nagpaalala ang gobernador na iwasan muna ang paglilipat ng barangay, yung mga gatherings. Magpapatupad din po ng curfew mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. maliban na lamang dun sa mga manggagawa. So yung mga worker po, hindi ho kayo sakop ng curfew. Paglilinaw ho yun, hindi po apektado ng curfew itong mga manggagawa. Kung kailangan nilang pumasok, sabi ng gobernador, pumasok po kayo. Ang applicable lamang po yung curfew para doon sa mga walang trabaho. Yung mga kailangan manatili sa bahay, mga mag-aaral. Ito po yung below 18 and 60 years old and above. At para naman sa mga social gatherings, ito ho yung nabanggit ng ating gobernador doon sa EO. Resort, function hall, covered court na gagamitin para sa mga gatherings, kailangan pong makakuha ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Ipagpapaalam daw po yan sa alkalde at ipagpapaalam sa mga barangay officials. At kung naman pong magsasagawa ng lamay, 2 nights and 3 days lamang daw ang pinapayagan and 50% capacity lamang ng venue kung saan ibuburol yung yumao ang pwedeng gamitin. Pero paalala ho, once effective na ang curfew mula 10 p.m. hanggang 5 a.m., hindi na pwedeng dumalo sa lamay itong ating mga kabalen. Ito ho, magpapatupad din ng liquor ban August 2 hanggang August 15. At yun nga, pinaalala ho ng gobernador na ginagawa ito dahil nga doon sa banta nung muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 na nakikita natin yung pattern ngayon. Nicolette, manggitin ko rin, isa doon sa mga nag-create nga ng maraming katanungan sa ating kababayan ay yung nabanggit ng gobernador na simula ngayong gabi ay ipatutupad na yung paghingi ng PCR o antigen negative test, negative result test na may validity na 48 hours doon sa mga border ng ating probinsya para doon sa mga manggagaling ng Metro Manila. So may mga nagtatanong, may mga bakuna daw ba, fully vaccinated ba? According doon sa speech ng governor, naging malinaw, categorically ang sinabi niya, kailangan ng RT o ng PCR test at ng antigen test na may negative result within 48 hours para makapasok. At sinasabi niya nga na hindi naman daw yung bakuna kung hindi porke nabakunahan ka hindi ka na pwedeng maging carrier ng virus. So ito ho yung naging paalala ng gobernador. Isa ho siguro sa mga question dito, yung kung paano ipatutupad ito kasi kung matatandaan natin, minsan nang inanunsyo ito pero hindi naman din ganoon kasi kahigpit yung implementasyon. But this time, according to the governor, talagang hihingan na nila ng RT-PCR test lahat ng papasok o ng PCR test at saka ng antigen test, yung mga papasok ng Pampanga na manggagaling sa National Capital Region. Bilang din doon sa mga nabanggit ay itong sa mga hotels naman, hotels sa Pampanga at maging sa lungsod ng Angeles, kailangan daw inutusan o inatasan ng ating gobernador ang mga managers na hingan din ng ganitong dokumento ng mga COVID-19 test yung kanilang mga guests at wag daw i-entertain kung wala nitong mga nasabing dokumento.
paglilinaw naman ho, kaugnay ho ng barangay checkpoint, ito ho, inanunsyo ng governor na simula July 31, muling i-activate sa tulong na rin ng Department of Interior and the local government itong mga barangay checkpoint. Para sa gayon, matutukan talaga yung mga magsisiuwian at yung mga kababayan natin na gaya nga na nabanggit kanina, mag-i-interbarangay, bawal daw ho yan. Yung mga salo-salo, limitahan sa kanilang mga pamilya lamang. At syempre, binigyang diin ng gobernador na para malabanan talaga to, kailangan natin ng vaccination. Yun nga lang, nakiusap siya sa publiko, naunawain din daw yung national government dahil merong delay doon sa deployment ng bakuna o yung pagbababa ng bakuna dito sa mga provincial level, gaya nga ng lalawigan ng Pampanga. Pero sa ngayon daw, habang wala pang dumarating na bakuna, maganda nang gawin nitong ating mga local officials, mga municipal health officer na maglista na at mag-encode na. Kumpletuhin na yung mga listahan nila upang sa gayon, pagdating ng bakuna, magiging tuloy-tuloy na lamang ang yung pag-roll out. Maglalabas po tayo ng executive order in the period of August 2 to August 15. Makikipag-unahan na po ako sa Metro Manila na maghihigpit. Ang mga boundaries po natin right now, starting tomorrow, tonight, mag-i-in-place na po ang mga PNP natin sa mga border natin. So lahat po na manggagaling ng Metro Manila, i-require na ho natin ng PCR at antigen test in period of 48 hours. So barangay checkpoint, nandito rin po ang DILG officer natin, Miss Mervy. Starting tomorrow, activation na rin po ng mga barangay checkpoint. Bukas pa lang ho, start na ho mga checkpoint natin. The reason bakit mag-uuwian po lahat yung galing NCR. For sure, aalis po yung mga tao sa NCR, pupunta sa mga iba't ibang probinsya. So, we need to protect our barangay. We need to protect our province, our municipalities. So, sa mga restaurant naman po, ang allowed mo na ho for dine-in is 30%. Outside restaurant, 50% capacity lang po. Pero nakikiusap din po ako sa mga restaurant natin. Kung po pwede yung more on take-out muna tayo, more on take-out muna ho tayo. Hindi pa rin ho ganun karami ang bakuna na dumarating sa bansa natin at darating sa probinsya natin. So, kung ano po yung mga naibibigay ng national government, pinipilit niya hong ipagkasya sa atin lahat. Sa lahat ho ng mga probinsya, sa lahat ho ng mga bayan. At para doon sa mga senior citizen daw na nakakaranas ng sintomas ng COVID-19, i-report ka agad dito sa barangay at huwag daw ho silang mag-alala dahil sasagutin ng ating provincial government itong pagpapaswab at pagpapagamot ng mga tatamaan ng COVID-19. Inatasan din ni Colette itong mga barangay officials na mag-hire ng kanilang vaccinator at ititrain na raw ito sa mga sa provincial government para mapabilis ang rollout ng bakuna. Nicolette? Maraming salamat, Justin Dizon, nagulat. Humingi ng paumanhin sa publiko ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways Region 3 kaugnay ng mga potholes o mga butas sa MacArthur Highway na nagdudulot ng malaking abala at minsay disgrasya sa mga motorista. Ayon kay DPWH Region 3 Maintenance Division Chief Engineer Rodolfo S. David, ang patuloy na malakas na buhos ng ulan ang dahilan ng pagkasira ng daan na gawa umano sa asfalto. Bagamat nagsasagawa umano ng temporary patching ang kanilang tanggapan, hindi naman daw ito nagtatagal dahil na rin sa patuloy na masamang lagay ng panahon. Nangako ang DPWH na kanila umanong bibigyan ng permanenteng solusyon ang problemang iyan kapag muling sumikat na ang araw. Narito ang bahagi ng panayam ng ating kasamang si Justin Dizon kay Engineer David. Kailan ho kaya makikita ng ating mga kababayan yung gagawing intervention
Dito sa lugar na ito, yung government center. Siguro, pinakamatagal na ang isang buwan. Hindi namin sinasabi na solusyon, ha? Nakikita rin yung proposal for the solution. Proposal, bababoy, gagawa ng detailed engineering yan. Pagka-upgrading yan, i-request siya ng pondo eh. Pag natin ng pondo, alam naman po ninyo na hindi naman yung ni-request mo siya ng pondo, lalabas din siya. Yung proposed intervention, katulad ng sinasabi ninyo, makikipag-coordinate kami sa inyo through the district engineer office of Pampanga first. Pakita po kami sa inyo. Siguro, in a month time. Opo. Diba, katapusan ng July, may ipapakita namin yung mga proposed na activity na gagawin kung sakasali. Abangan ang buong diskusyon na yan sa darating na Lunes, 7:30 ng gabi sa Public Interest. Sa pagbabalik ng CLTV News, Makabebe isinailalim sa State of Calamity. At COVID-19 Delta variant cases sa Bataan umakyat na sa 18. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Makabebe sa Pampanga dahil sa pinsala ng pagbaha na dala ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Makakasama natin ngayon si Rainiel Pawid para sa karagdagan pang detalye. Rainiel. Yes, Nicolette, no, isinailalim na nga sa state of calamity ito nga bayan ng Makabebe. Ito'y matapos ang higit isang linggong pagbuhos ng malalakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Base nga sa tala ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 25 o lahat ng kanilang barangay ay lubog na sa baha. At simula sa latest count kagabi, no, higit 400 na rin yung inilikas sa mga evacuation center. Agad namang nilinaw ng lokal na pamahalaan, Nicolette, na ipinatutupad nga yung 2-family 1-room policy dito sa mga bebe. Sila yung nagsimula ng ganitong polisiya para maiwasan pa rin yung COVID-19 transmission. Ngayon, Nicolette, sigurado rin nila na sapat yung supply ng pagkain kahit sa mga susunod na araw pa magstay o pababain muna ng mga residente yung mataas ngang level ng tubig. Ngayon naman, Nicolette, yung katabing bayan naman ito ng Masantol ay una na rin nag-declare ng state of calamity noong linggo. At sa buong Pampanga naman, kumuha tayo ng report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kanilang sinabi na as of now, nasa 49 million pesos na po yung fisheries damage at 69 million pesos naman yung inabot o yung napinsala nga doon sa mga palay, mais at iba pang high value crops. Nicolette. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Nagbabalita. Umakyat na sa 18 ang recorded COVID-19 Delta variant sa Bataan. Sa kasalukuyan, ramdam din ang epekto ng habagat sa probinsya. Nagpaalala naman ang Provincial IATF na huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum health and safety protocols, lalo na't aligaga ang lahat dahil sa kaliwat ka ng baha at pagguho ng lupa. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Habang binabayo ng habagat ang buong probinsya ng Bataan, wala rin namang tigil ang Department of Health sa pagmonitor ng kaso ng COVID-19 sa probinsya na nakapailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Nito lamang July 29 sa kasagsagan ng lampas baywang na baha at kaliwat ka ng pagguho ng lupa, inanunsyo ng Provincial IATF ang karagdagang 6 na kaso ng mas nakahahawang COVID-19 Delta variant. Dahil dyan, umakyat na sa 18 ang binabantayang Delta variant cases sa lalawigan. Mas pinalawak na rin ang RT-PCR testing sa buong probinsya. Paigtingin ang contact tracing sa pamamagitan ng karagdagang contact tracers mula sa Department of Interior and Local Government. Palawakin ang RT-PCR testing hindi lamang sa pamamagitan ng ating 2 laboratorio sa Bataan General Hospital and Medical Center at Mariveles District Hospital, kundi pati na rin sa tulong ng pribadong kumpanya. Nakaalerto naman na ang lahat ng LGU upang panatilihin ang physical distancing sa mga evacuation center. Kung kakayanin, 1 family per room policy ang sistema. Ipinatupad na rin ang granular lockdown lalo na sa bayan ng Mariveles na high-risk area. Ayon sa report ng Provincial IATF, ang mga naitalang Delta variant cases ay kadalasang galing sa mga APOR o authorized person outside residence na nakapanghawa sa kani-kanilang pamilya.
Sa July 28 COVID report ng Bataan, umabot na sa 13,524 ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 1,732 ang active cases, 475 ang namatay, at 11,317 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 1 milyong piso ang ambulansya ibibigay sa barangay ng San Luis na may 70% vaccinated population. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. May panibagong pakulo ang lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga upang mahikayat ang mas maraming residente nito na tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Ang bawat barangay na makapagpapabakuna ng 70% ng kanilang eligible population ay makatatanggap ng isang ambulansya at 1 milyong piso. Samantala, ginawa na rin per barangay ang vaccination setup upang iwas abala lalo na sa mga matatanda at may kapansanan. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Kahit maulan, tuloy ang vaccination rollout para sa higit 200 senior citizen dito sa Barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Isa sa mga unang nabakunahan ang 60 years old na si Aling Leticia. Sa mga katulad kong senior, okay lang na magpa-vaccine kayo, at least safety kayo. Ibig sabihin, mas lalo kayo, kung nag-iingat man kayo ngayon, mas lalo tayong panatagang isip natin na may vaccine tayo. Sa kasalukuyan, nasa 7,000 na ang nababakunahan sa buong bayan. Malayo pa sa target na 42,000 residents na bahagi ng eligible population. Ilan sa mga dahilan ng mababang turnout ng nabakunahan ay ang supply shortage at vaccine hesitancy. Kaya naman naisip ng local IATF na gawing barangay setup ang vaccination. Ang layo nila from the town proper, from the main vaccination site namin, mga 8 kilometers. So ganun kalayo. Yung mga priority natin ngayon, kita nyo, mga naka-wheelchair, mga senior citizen. So napakalayo para sa kanila, para magpunta doon. Mas nakahihikayat din umano sa mga residente ang magpabakuna kung malapit ito sa kanilang tahanan. Ang dating vaccine hesitancy rate ng San Luis na 90% bumaba na raw sa 20%. Kaya naman upang mas maengganyo ang mga residente na tumanggap ng bakuna, inilunsad ng LGU ang ambulance at 1 million peso challenge. Ang bawat barangay na makakakamit ng 70% vaccinated population ay makatatanggap ng 1 milyong piso at ambulansya. Ang target natin, magkaroon ng herd immunity. Okay? Lahat ng barangay na maka 70% sa population nila na mabakunahan natin, bibigyan po natin sila ng 1 brand new ambulance and 1 million project. Ang bayan din ng San Luis ang naglungsad ng isang raffle kung saan maaaring manalo ng baka ang mga nagpabakuna. Ang bawat vaccine ay may 2 raffle entries kada buwan. Hanggang June 2022 tatagal ang naturang raffle. Samantala, base sa July 29 COVID tally ng San Luis, umabot na sa 282 ang confirmed cases sa lugar, 21 ang active cases, 16 ang namatay, at 245 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari mong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nang balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.